18 ng pakilalang ex-Marines pinagbabantaan at inaalok umano ng pera para manahimik sa isyu ng korupsyon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida. RNN Live Report! Name your price. Ito umano ang alok laban sa 18 dating Marines para umatras at manahimik na lamang sa halip na magsalita laban sa isyu ng korupsyon. Ngayong araw na maghain ng kanilang counter affidavit ang mga ito kasama ng iba pang inireklamo gaya ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod, dating Congressman Mike Defensor at dating broadcaster na si Jay Sonza. Sa ambush interview kay Baligod, ibinunyag nitong may mga natatanggap na death threats at mga offer na pera ang 18 Marines kapalit ng kanilang pananahimik. Minamanaman din umano ang mga ito ng mismong mga tauhan ng Presidential Security Command at iba pang intelligence agencies ng gobyerno. Alam naman namin kung sino, no? Ang lead na intel community na nagmo-monitor sa amin. Alam namin yon. It's headed by the intelligence unit of the Presidential Security Command. And humihingi sila ng suporta sa ISAF, sa APSIG, yung AFP Counterintelligence Group, and of course, nandyan yung NBI, yung CIDG. So, alam naman namin. Name your price eh. So, ang gusto lang nila, umuwi na, hindi na magpakita, tumahimik na lang. Kasi sabi, name your price eh. Ayon kay Baligod, may mga panibagong testigo rin silang ilalabas. Nakasama rin sa paghahatid umano ng pera sa mga opisyal ng gobyerno. Bago ito, kasabahan din nila, no? Dating mga empleyado ni Saldico, dating sundalo din, pero dahil humingi ng palugit ang mga complainant na magsasubmit daw sila ng reply affidavit sa June 8, ay hindi sinabi ko sa aming mga abogado na wag nyo munang isama yung mga affidavit ng additional witnesses. O alam nyo kasi yung sinumpaang salaysay nila, no? Ang gusto lang namin noon ay bigyan namin ng, kumbaga, masilip ng Ombudsman, Blue Ribbon Committee kung ano yung nalalaman ng mga ito. Kumbaga, teaser, no? Hindi nila sinabi lahat ng nalalaman nila. It's just enough to warrant an investigation sana. Pero ayaw nilang mag-imbestiga, so naka-standby yung mga ibang mga witnesses natin. Sabi naman ni Defensor, hindi sila titigil kahit sampahan ng patong-patong na kaso at patuloy silang mananawagan na ipatawag ang 18 Marines sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon sa flood control anomaly at iba pang korupsyon. Hindi pa rin ako magtitigil magsalita tungkol dyan sa Senado. Kasi yung Senado, para sa akin, hindi Senate leadership fight. Yun yan sa Blue Ribbon Committee hearing. Hindi lang din sa Constitutional Constituent Assembly, kundi Blue Ribbon Committee hearing. Ayaw nila talagang patawag yung mga tao. Noon pa, yung 18 Marines, sabi, papatawag, hindi pinapatawag. Si Sergeant Cotesa, nawawala. Si Congressman Martin Romualdez, hindi pinapatawag. Si Senator Ping mismo, sinabi, E.S. Bersamin. Si Adrian Bersamin, Secretary Pangandaman, si Traigib Olaybar. Siya mismo nagsabi, 8 billion, niloko ang presidente, pero hindi pinapatawag. Samantala, naghain din ng counter affidavit sa DOJ si Sonza kaugnay sa reklamo sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Tiwala naman ito na magkakaroon ng makatwirang desisyon ang Justice Department kaugnay sa kaso. Hindi mo alam kung siya nagre-reklamo eh. Dahil wala naman akong sinabi. Hindi pangalan niya, hindi ko binabanggit. Sinabi ko lang, nagkaroon ng press conference ni Atty. Baligod at saka yung nakunalo ang dating sundalo. At nandito ka na mga expose. Yun lang. Hindi ko alam kung ano rason niya. Kasi ako tahimik sa burit eh. Tatanim-tanim. I have always have high respect sa Department of Justice. I'm sure they will decide on the merit of what is presented before them. And I'm confident they will do the same. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN.